Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po sa ating programa, Abot Kamay sa Panalangin. Upo, abot kamay sa panalangin sapagkat ang ating Diyos ay hindi maiksi ang kanyang mga kamay para hindi abutin ang ating mga pangangailangan. Hindi rin po siya mahina ang pandinig. Wala rin po siyang disability para hindi marinig yung ating mga paghikbi at pag-iyak at pagtawag sa Kanya. Tayo po ay tumatawag at sumasamba sa isang buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya nga po, tayo po ay lalong mag-aaral patungkol po sa panalangin at kung paanong tayo po ay we capture the spirit of prayer sapagkat marami na tayong napapakinggan ng mga katuruan patungkol sa panalangin pero tinatamad pa rin na manalangin. Marami nang kung ano-anong mga naadaluhan ng mga conference o seminar para i-encourage tayong manalangin. Pero minsan po ay hindi pa natin nagagawa. Pero po sa oras na ito mga kaibigan, ako po ay nag-aanyaya na samahan po ninyo ako. Let us grow together as we listen to the Word. Sapagkat sa kaliwanagan ng salita ng Diyos ay atin pong makikita ang kahalagahan ng pananalangin. Na kung saan ang pananalangin po ay napaka-essential. Nung nagkaroon po ng COVID-19 ay alam natin kung ano yung essential at hindi essential. Lugaw ba is essential? I think so. Lugaw is essential sapagkat pagkain, kailangan ng mga taong nagugutom. Pero kung bibili ka lang naman ng hikaw, bibili ka lang naman ng tsinelas ng panahon ng COVID para makalabas, hindi dahilan sapagkat you can live without it. Hindi essential. Ang prayer po ay essential, napakahalaga. We cannot survive without prayer because that is our line to our Abba Father. That is our communication with God. Parang katulad ng ating mga alagang isda, no? Dati po nag-aalaga ako ng itong ating napakagandang kulay ng mga isda, itong ating koi, Japanese koi na mga isda. Napakagaganda. Pero po, once na inalis mo yun sa tubig, ay namamatay po sila at nawawalan sila ng oxygen. Tayo rin po, essential ang panalangin sapagkat yun po yung ating line para hindi po dapat walang blockades ang line, no? Ang linya natin towards God, the creator of the heavens and the earth. So ang panalangin, tayo po ay sa ating pong programang ito, ating pong pag-uusapan yung patungkol po sa pananalangin natin sa 8 pillars po of society na kung saan kailangan i-cover natin sa panalangin. Sometimes, ang ipinapanalangin lang natin yung pangbayad natin ng utang, yung pambili ng bigas, pangbayad ng tuition. But here we come today, we realize that the sovereign God, the creator of the universe, gusto niya po na yung kingdom niya ay siyang maganap dito sa lupa. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Kasi yung issue po ay yung dominion and authority. God has the dominion and authority. At ito pong 8 pillars, 8 pundasyon po ng society ay ipapanalangin natin sapagkat ito pong pundasyon ng society na ito, sila po yung kumukumpuni para sa paglago ng isang sosyedad, sa pag-abante o sa pagbagsak ng isang sosyedad o ng isang bansa. Kaya po, ang Pilipinas bilang isang pinagpalang bansa, isa po sa mga tinatakbuhan na vision ng intercessors for the Philippines. We believe that the Philippines is a blessed nation. The Philippines is a sheep nation. The Philippines has a calling to be a missionary sending nation all over Asia and beyond. So, it's a prophetic destiny of our country na pwedeng hindi pa natin nakikita ngayon, but sa dako pa roon, yun po yung ating destiny as a nation. And we cannot reach our destiny sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga bagyo sa society, mga problemang dumaratal.
Hindi po natin marireach yung prosperidad na ninanais ng Diyos na makamtan ng ating bayan kung tayo po ay hindi sasangguni, hindi po tayo magiging accomplice, hindi po tayo magiging kapartner ng Diyos. Hindi tayo maging ka-partner niya sa kanyang mithiin na ang kingdom niya, ang kalooban niya ang mangyayari dito po sa lupa, kung paano ang kalooban niya ay siyang nagaganap doon sa langit. And so we have to possess the land. We have to take dominion and authority. Sa creation pa lang po, sa aklat ng Genesis 1:26, sabi po, ang ating pong mababasa dyan is, sabi doon, let us make man. So, it's a plural, no? It's plural. It's we know here that God the Father, God the Son, and that God the Holy Spirit is saying, let us make man in our image and let them have dominion over all dito sa nilikha sa sanlibutan. At kaya po pagdating sa verse 27, ang ninanais ng Diyos na tayo pong mga nilikha ay siya magkaroon ng dominion dito po sa lupa. One way na tayo po ay magkakaroon ng dominion is sa pamamagitan po ng pakikipagbaka natin sa pananalangin, sa pamamagitan po ng ating pagluhod, no? We wrestle not against flesh and blood. Ang ating pong pakikipagbaka ay hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, but it's a fight, no? Fighting a fight of faith every day. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers in the high places. So ang gagamitin rin po natin sa ating spiritual battle ay yung spiritual din pong bagay. Di ba po? Alam niyo po ba yung verse na nagsasabing, some may trust in horses, some may trust in chariots, but we will trust in the Lord our God. For indeed, ang makapangyarihan Diyos, He will fight the battle for us. Sabi po sa verse 27 ng Genesis 1, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So the dominion and authority has been given to man. And one thing po, paano natin po madudominate, magagamit yung ating dominion and authority is through prayer. Bilang introduction po ng programang ito, ang abot kamay sa panalangin ay mananalangin po tayo para sa ating family. Mananalangin tayo para sa ating government. We have to pray for our government. We have to intercede. We have to cry out to God to be in control sa ating gobyerno, sa ating pong media, sa arts, culture, sa culture and arts. Ika-cover natin yun sa prayer. We will also pray for the education sector. Siguro isama na rin natin doon yung science and technology. We have also to pray that mga invention, mga anointed, brilliant ideas, no, na maibigay sa mga tao, sa mga bata, sa mga Pilipino, at yung government ay suportahan ito. Naalala po natin, meron daw pong naka-invento Pilipino, mayroong napakagandang invention, pero hindi po ito parang hindi in-appreciate, no? Kasi parang minaliit pa na yun po ay invention lamang ng isang Pilipino, pero ito po ay binili at ginamit po sa ibang bansa. So ipapanalangin po natin na yung mga bagay na ganyan pagdating sa science and technology, we have to pray for the business sector. And we have to pray. So sa bawat gabi po ng pagkasama-sama natin dito, kasama po ang ilang mga intercessors from Albay, at para po sa galing din po sa ibang mga probinsya, mga kaibigan, tayo po ay magkasama-sama at yun po yung focus ng ating mga panalangin. And so, ako po ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay yung bakit at ano yung ating ipapanalangin ay yung pamilya, the family.
Ang family po, mga kaibigan, ay siyang pinakasabi nating institusyon na kung saan sinimulan ng bakit mayroon pong bakit po mayroong isang community ay nagsimula po sa family. Maging ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula po sa isang family. Kaya nga po, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay napili si Birhen Maria at si Jose na siyang naging kanyang ama dito sa lupa nung siya po ay nagkatawang tao. So napakahalaga po mga kaibigan ng family. So we have to pray for our family sapagkat kung madidislodge ang family, kung masisira ang family, maapektuhan po ang buong society. Maapektuhan po ang buong barangay. So we have to pray for our families. God wants the families to be established. So marami po tayong mga issue sa family na kung saan ang issue sa family ay marami pong dahilan na bakit nawawasak ang family. Meron pong mga misunderstanding, may mga dispute sa pera, sa relasyon, meron pong dumarating ang envy, jealousy, at misunderstanding, hatred, unforgiveness. Marami pong mga bagay na ibinabato sa pamilya para ang pamilya ay mawasak. Akala po ng mag-asawa, pag sila po ay naghiwalay, hindi maaapektuhan ang mga bata. Hindi po yan totoo sapagkat ang dagok po ay mararamdaman at ito po ay dinaranas ng mga miyembro ng pamilya, lalo na po ang maliliit na mga bata. O kahit na nga po mga kabataan na yon, feel pa rin po nila ang pressure, ang depression pag nagkakaroon po ng pagkawasak ng mga pamilya. So, ang family po is the most basic beginning po, the beginning point na kung saan dito sa lupa, ito yung gateway kung paano tayo nakapasok dito sa lupa. Hindi natin pinili kung ano yung apelyedo natin. Hindi natin napili na Ayala de Subel tayo. Hindi natin napili na tayo ay kapamilya ni Henry C. No? Pero tayo po ay nakapasok dito sa lupa because of the family. And so we have to pray today for our families. We have to pray for God's protection para po sa ating mga family. God's will for the family is great na kung saan ang kalooban ng Lord sa family ito po ay manatiling intact, na kung saan doon po mabubuo ang pamilya, full of love, the expression of who Father God is, yung pagmamahal, doon po lahat ma-express natin sa ating mga families. Pero kung hindi man po yan ang nararamdaman natin o ang nararanasan natin sa ating mga family, ito po yung beginning, lumuhod po tayo para sa ating mga family. You know, the Philippines is blessed because the Philippines have the midwife anointing. We have the heart to take good care of other people. We are hospitable, we are caring, and so pinag-aagawan ng ibang mga bansa upang makasama nila sa bahay, maging kasambahay o maging mga katulong o kaya maging mga nurse, maging mga engineer sa ibang mga bansa, maging mga doctors. Pero po, mayroon pong vacuum na naiiwan sa mga tahanan, yung pagiging absent po ng ating mga magulang. So, hindi po natin sinasabing walang problema sapagkat opo, ang pera ay mahalaga, ang pera po ay importante, ngunit hindi nito pwedeng taparan o hindi po nito pwedeng pantayan ang presensyang maihahatid at ang yakap na dulot ng isang nanay sa kanyang anak. Pero hindi po natin ginajudge, hindi po natin dinidiscourage ang ating mga OFW, tinatawag pa po natin silang mga heroine ng ating bayan sapagkat sila'y naghahatid po economically, tulong po sila sa ating bansa at sa mga pamilya. But sa dako pa roon,
Ipapanalangin natin ang proteksyon ng Lord sa kanilang mga pamilya because the family is under attack. Nawa po ang mga bata ay proteksyonan ng Lord against sa mga intruders, against sa mga aggressors, against sa mga bad people na pwedeng sumira sa mga bata. At hindi kaya ng CCTV. Akala natin, malakas ang loob natin, ay may CCTV naman. No, hindi po kaya ng CCTV ang protection natin. Ang protection natin ay nagmumula sa ating Diyos. Sabi po sa Psalms 91, na ang sino mang nananatili sa pagkanlong o sa proteksyon ng ating Diyos ay mananatili. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. So that's a very good verse po, protection, prayer of protection natin para sa atin pong family. So, as this is the maiden issue po ng ating abot kamay sa panalangin. At so we are inviting you to join us. Si Ate Josie po, ang inyong kasama. Kasama ko po sa partner sa technical side. Dito po sa Care 104, D-Way FM. At ito po ay isang pinagpalang station at alam ko pong maraming nakikinig. First time nyo pong makapakinig sa programang ito. If you want to send your prayer requests, you can reach out to us to 0998 47 74 025. Ulitin ko po, kung kayo po may mga prayer request, ito po ang ating pong number, 0998 47 74 025. And ang station po ay meron din pong hotline, ang Care 104. You can reach out po sa ating himpilan para sa inyo pong mga prayer request at sa aking pong mga kasamahan din sa IFP, Intercessors for the Philippines. You can also send your prayer request to them sa ibang mga araw po. Meron po tayong ibang mga host. But this time, si Ate Chuzy Aguilar po ang inyong kapartner. At God's original intent, yung plano ng Diyos na original para sa family, para sa individual at sa ating bansa ay that people would obey God. Na sabi sa Deuteronomy 28, pag nag-obey tayo sa Lord, hindi maldisyon, hindi curse, hindi sumpa, hindi po kahirapan, kundi blessings. So, hindi po masama ang blessings, no? Hindi po masama sapagkat yan ang kalooban ng Lord na pagpalain ang mga tao sa lupa. But when sin, nung ang kasalanan, ang disobedience ay nakapasok dahil po sa kasalanang disobedience ni Adan at saka ni Eva, yung blessings ay naging curse. Pero po sabi sa Deuteronomy 28, if we will obey the Lord our God, we are blessed coming in, blessed going out. We are blessed in the city, blessed in the field, blessed in the country. Blessed po ang bunga ng ating mga sinapupunan. Blessed ang mga bunga ng ating pagod, ng ating mga kamay. It's God's will for every Filipino to be prosperous in every way, to fulfill their divine and unique purpose on earth. How can we go kung walang-wala tayo? How can we go para maging good testimony, missionary sa ibang mga bansa, lalo na dito sa Asia at sa Africa at sa iba pa pong mga bansa? Ang Pilipino po ay napaka-blessed. Pumunta ka sa Antarctica, pumunta ka sa Alaska, pumunta ka sa Fiji Island, pumunta ka sa Hawaii, napakaraming mga Pilipino, wherever. Talagang amazing po ang pagkalikha sa atin ng Lord. There's no reason for us na mag-self-pity as a nation. Huwag po natin tingnan lahat yung mga problema. Huwag po natin lahat tingnan na parang sobra tayong kawawa.
as a nation. Let us see that we are blessed, ang Pilipino. It's not a reason for us to be boastful of it. Hindi po dahilan para tayo magmataas, but to appreciate of who we are, that God has created us. We belong to a Filipino family. Kahit na po yung iba, hindi naman Pilipino, pero they choose to be a member of the Filipino family. Pwedeng nakapangasawa po sila sa Pilipino o sa Pilipina. And we have to pray. We have to intercede for the family na yung mga resources na para sa atin ay ingatan ng Panginoon na hindi sa atin agawin ng ibang mga intruder ng ibang mga bansa, walang mga magnanakaw na makakapasok sa ating mga family. So today, gusto ko po kayong imbitahan na manalangin po tayo para sa ating mga families. So, kung magkakakilala na tayo, pwede na po kayong mag-text kung anong mga family names ninyo na gusto po ninyong i-cover natin sa prayer. Sapagkat sa prayer, hindi po, it's not a sign of weakness, but it's a sign of obedience to God, that as we humble down ourselves to the Lord in prayer, na iniiyak natin, Lord, tulungan mo po ang family namin. Lord, tulungan mo po ang Vergara family. Tulungan mo, Lord, ang Salcedo family. Tulungan mo, Lord, ang Aguilar family. Tulungan mo, Lord, ang Asanya family. Tulungan mo, Lord, ang iba-ibang family. No? Alam ko po na mayroong mga dominant na family names sa Albay. At maraming dominant na mga pangalan din sa Catanduanes. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ganun din sa Masbate at sa malalayong lugar na inaabot ng signal ng Care 104 D-Way FM. We are blessed today that we were able to listen to the Word sapagkat wala tayong ibang pag-asa sa mundong ito kundi sa Panginoon. Kaya sa Panginoon tayo lalapit, sa Panginoon tayo magtitiwala sapagkat hindi mapapahiya ang sinumang nagtitiwala sa Panginoon. Amen. And every good and perfect gift comes from Him. Every good and perfect gift. God is willing to give us everything that pertains to life. Everything na pangangailangan natin. Sapagkat kung nakaya nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak ay ipagkaloob sa atin, gaano niyang hindi pwedeng ibigay sa atin ang ating mga karampot ng mga pangangailangan. So ano man pong mga pangangailangan natin, hinihiling ko po, samahan niyo po ako sa panalangin. We will specifically pray for our families. Father God, we thank you for this avenue na kami po ay magkaisang lumuhod sa iyo manalangin. Panginoon, tumatawag kami sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat walang imposible sa iyo. Panginoon, ipinapanalangin namin po ang bawat pamilya na represented, Panginoon, sa oras na ito. Bawat pamilyang nakikinig. Panginoon, marami pong mga napuproblema na mga pamilya sapagkat ang mga next generation, Lord, ang mga bata ay natuto ng mga sumagot ng pabalang at walang paggalang sa kanilang mga magulang. Lord, hinihiling po namin na wala niyan sa aming mga pamilya. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong konviksyon at ang pagkabanal na takot sa Diyos ang dumatal sa puso ng mga kabataan upang sila wag mamuhay ayon, Panginoon, sa bukso ng mundong ito. Panginoon, hindi po galit, puot at hinanakit ang sa puso nila ay mamutawi, kundi Panginoon, pagmamahalan at pag-uunawaan, Panginoon, ang bawat Panginoon, mamutawi sa bawat pamilya. Lord, pinapanalangin namin ang bawat pamilya na ang kanilang mga tatay ay nasa abroad o ang kanilang mga nanay ay nasa ibang bansa. Father God, dalangin namin na ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Huwag niyo po sila, Panginoong, pababayaan. Pagkalooban niyo po sila ng kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman. At higit sa lahat, Panginoon, alisin mo po ang mga lungkot. Pawiin mo, Panginoon, ang anumang pong mga nararamdaman nilang mga kabiguan o mga kalungkutan sa buhay. At ang mga pamilyang naiwanan dito sa Pilipinas, Panginoon, higit na grasya, Lord, ang ipagkaloob mo. Grasya, Panginoon, upang maingatan ang anumang resources na natatanggap nila. Na hindi po, Panginoon, maubos ang bawat natatanggap na mga pera ng bawat pamilya. Kung ito man po ay kulang, Panginoon, patuloy na magtiwala ang bawat isa na tumawag sa iyo, aming Diyos. You are our Jehovah Jireh.
the God that provides. Panginoon, dalangin po namin na sino man po ang mga nagugulumihanan, sino man po na miyembro ng pamilya, ang may mga temptation, ng mga bisyo, temptation, Panginoon, ng mga masamang layaw sa buhay. Ito, Panginoon, ay aming sinasaway at sinasansala sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare you the Lord of our lives. We declare you the Lord of our families, Lord. We declare that our families are blessed, O God. Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino ay pagpalain mo po. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa sa anumang pong mga kasalanan, and restore the relationship of the Father to the sons, and to the sons to the Father. O God, katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa aklat ng Malakay, let there be, O God, a restoration of relationship, O God, ng mga magpapamilya. Magpatawaran ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Lord, that we pray that continually the families on earth be blessed, Father God, at patuloy na ang iyong kalooban, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thank you for your good plan. Sabi mo, Panginoon, sa Jeremiah 29:11, for, oh God, you know the plans that you have for us. Panginoon, not to harm us, but to prosper us, to bless us, O God, to give us hope and a future. Kaya, Panginoon, ang bawat family, Lord, na represented ngayon, pagpalain niyo po. Panginoon, salamat that there is hope, O God. There is hope, O God. There is a light, O God, in the tunnel, O God. Mayroong pag-asa ang bansang Pilipinas. Panginoon, patuloy namin inaangkin ang magandang futuro ng aming bayan. Panginoon, salamat po, maging ang unang pamilya, ang presidente, Panginoon, at ang kanyang family. We pray for them. We pray, Lord, na ikaw rin po ang mangusap sa kanila. Control mo po ang kanilang mga buhay, that you be the Lord of them. At hanggang doon, Panginoon, sa mga pinakamababang entity, Panginoon, ng aming bayan. Hanggang doon, Panginoon, sa mga nakikinig sa bundok, mga nakikinig sa mga isla, nakikinig, Panginoon, sa mga bayan-bayan. Panginoon, hayaan mo po na ang Banal Espiritu Santo mo ang magbisita sa bawat mga pamilya. That there is hope, O God. There is hope, O God, to every family. There is hope, there is provisions, there is blessings beyond measure. There is an opportunity and the door is opening to them, O God, to everyone, O God, because we have a good Father, we have a good God that will bless each one that call upon His name. So Lord, we thank you. Tonight, we thank you for this opportunity that you have given us. Bless this radio station. Bless this radio station, Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, patuloy. At ang lahat, Panginoon, ng mga nakikinig maging sa ibayong dagat, yung mga nasa abroad, Panginoong nakikinig, ikaw rin po ang patuloy na magpala at mag-ingat sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Dito po sa Care 104 DY-FM. Si Ate Chucy Aguilar, ang inyo pong nakasama. At bukas po ulit ng ganitong oras, dito po sa the same himpilan, pihitan ng radyo. And if you have some prayer request, you can contact po this radio station. And also we have a number po, 0998 47 74025. That's our ministry number in cooperation with the intercessors of the Philippines. Mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon at ipagkaloob ng Lord ang minimithi ng ating mga puso, ang dinidesire ng bawat pamilya. At thank you po at hanggang sa muli, abot kamay sa panalangin.